Gali, ang magiting na prosecutor na sinabi sa atin na sa tingin nila, they have attained proof beyond reasonable doubt. Yun po ay binabalikan ko, ibig sabihin patunay na nire-recognize nila na ang quantum of evidence dito ay proof beyond reasonable doubt. Sir, good afternoon po, si Richie from Manila Times. So, sir, ibig po bang sabihin na wala naman palang malaking naibigay na testimonya si Justice Secretary dahil binasa niya lang naman yung kanyang testimony doon sa dissenting opinion at dahil nga sa decision ng impeachment court na strike out yung tungkol sa falsity or truthfulness ng kanyang opinion. So parang inulit niya lang doon sa impeachment court kung ano yung content ng dissenting opinion ni Justice Sereno. Yung makikita natin dito, ang na-establish lang so far is that merong naging desisyon ang Korte Suprema na nagka-TRO doon nga sa travel, yung ban on doon sa travel dahil sa watchlist order under DOJ Circular 41 na hindi ito nagustuhan ng ating Secretary de Lima, no? So ang makikita pa lang natin dito, nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema at hindi nila naipakita dahil nga wala naman siya doon yung nag-deliberate ang mga justices na nagbigay ng desisyon, nagbotohan sila, merong majority opinion na nag-issue ng TRO, hindi na patunayan sa pagtestimonya ng ating Secretary de Lima na si Chief Justice Corona ang responsible kung bakit nagkaroon ganong TRO o kaya't na-impluwensyahan niya ibang mga justices na bumoto para magbigay ng TRO. Dagan lamang doon, makikita natin dito na ang Senate as impeachment court dahil nga pinresinta nilang testigo ang ating Secretary de Lima ay paggalang ito. Dahil kung ordinaryo, sosgado yan dahil it's part of judicial record, pwede yan, basahin na yan ng judge. And under the rules of court, ang tawag dyan, the court could take judicial notice. Dahil po this is part of the jurisprudence of the land. Pwede po yan kukunin na libro at babasahin po ang desisyon. Kaya lang nga po dahil binibigyan ng paggalang ang ating Secretary being part of the three branches of government, kaya po natin narinig ang kanyang testimonya ukol sa bagay na ito. Sabi po ni Congressman Daza kanina, entitled to a presumption of truth daw yung facts sa dissenting opinion ni Justice Sereno. Unless proven otherwise, may way po ba kung paano patutunayan yun? Alin ito yung sinabi ni Congressman Daza po? Ay itong entries made in unofficial records. Okay, presumption. Paliliwanag po natin yan, Makikita niyo po na tinukoy yan una ni Senator Miriam. Sabi niya kasi, magpakita naman kayo. Magpakita kayo ng bumabaksak ito sa isang exception. 11 po kasi ang exception. At ang tinukoy niyang exception is entries made on official records. It is prima facie evidence kung anong nilalaman nito. Tamang-tama po ang sinabi ni Senator Miriam. Ang exception pong iyon ay pumapasok lamang ukol sa kustodya ng dokumento. Kung ikaw po may hawak at meron pong entrada roon, prima facie evidence of the truth of the statements therein. Pero po hindi ito sumasaklaw sa isang court decision. Kasi po ang court decision, sabi nga niya, isang collegial decision. At ang dissenting opinion ay isa lamang parte ng isang desisyon ng mayorya. Yan po. Yes. Kapag binabanggit si Justice Cuevas na natanong sa Secretary, meron bang branch ng government na... Ito lang po yung sinasabi ni Justice Cuevas kahapon na meron bang branch ng government na pwedeng magsabi kung tama o mali yung decision ng Supreme Court en banc? Well, yung tanong kasi, pinapakita lang dyan, nakita natin kasi na hindi sinunod ni Secretary de Lima yung TRO na iginawad ng Korte Suprema. Hindi po ba? Hindi niya sinunod yan. So, kaya ko siya pinapag-show cause ng Supreme Court, ng Korte Suprema, kung bakit hindi mo sinunod yung TRO na iginawad namin. Kaya yung tanong ni Justice Cuevas kahapon, meron pa bang ibang sa ngayon ng pamahalaan na maaaring mag-review sa Supreme Court. Sapagkat ang nakikita ho natin dito, meron na hong TRO na ginawa ng Supreme Court, ngunit yung Secretary of Justice, hindi niya ho sinunod yun. Ngunit
nakikita naman ho natin na doon sa testimonya niya kahapon, piniliwanag naman ho niya kung ano yung pananaw niya kung bakit hindi niya sinunod yung temporary restraining order. At the same... Sa saligang batas natin, ang merong kapangyarihan na magtingin kung ano yung batas, ano yung sinasabi ng batas, at magdesisyon tungkol dito ay ang Korte Suprema. Ngayon, ang tanong mo kung meron bang karapatan ng ibang sangay ng gobyerno na i-review o aralin kung tama ang kanilang desisyon, wala na. Dahil yun yung trabaho o kapangyarihan ng Korte Suprema sa ilalim ng ating saligang batas. Pero, indirectly, merong kapangyarihan ang legislative na ma-review ang kanilang kapangyarihan na magdesisyon kung anong nakalagay sa batas by making their own law. So, ang gagawin ng legislative, kung ibig sabihin ay tingin nila hindi tama ang desisyon ng Korte Suprema dahil ang lahat ng desisyon ng Korte Suprema ay naayon sa batas, ang kailangan gawin ng legislatura ay palitan yung batas. Dahil ang kapangyarihan lang naman talaga ng Korte Suprema ay i-apply, tignan ko ano yung nasa batas at gawin at sundin ito. Last two questions for the defense. Regarding to na revealed si Attorney Marlon Manuel na abogado daw pala ng Palea, ano magiging effect nito sa impeachment court? Kasi hiwalay man yung Palea at yung PASAP. Pero ano magiging epekto nito sa case ng PASAP sa Supreme Court na nakapending at magiging epekto naman nito sa impeachment court at kung mayroong ba liability dito si Attorney Manuel sa pagtanggap bilang prosecutors? Siguro yun dun sa usapin nung kay Attorney Manuel, pati kung ano yung meron ba siyang conflict o wala, hayaan na ho natin na sila ang magpaliwanag niyan sapagkat wala po kami sa depensa sa posisyon na magpaliwanag at kami naman po naniniwala na meron ho silang mga personal reasons for that and may mga justifiable reasons sila in that situation. So, be that as it may, nag-explain na ho yung prosecution. Kami naman po sa depensa, hinahayaan po namin sila sapagkat wala naman po talaga kaming kinalaman sa bagay na yan. Karagdagan lamang, makikita ninyo na yun ay tinanong ni Senator Arroyo. Ang gusto lang naman niya sigurong pakita ay may mga dokumento na dapat hindi nakikita na magkabilang panig. Kahit nasasabihin natin na itong dalawang organisasyon nito ay tumatayo sa interest na laban sa Philippine Airlines. Yan ang tinatawag natin na conflict of interest. Sa ngayon po, ayaw namin talakayin kung meron mang conflict of interest yan o wala. Ang importanteng makita natin na ito'y inangat lamang at titanong ni Senator Arroyo. Yan po. Ata yan. Yes, ma'am. Sa sinabi po ni Attorney Dazan na since wala po nag-challenge sa opinion ni Justice Sereno, parang acceptance na rin po yun. Ano pong masasabi ninyo doon? Okay. Ito po, ganito yan, ano? Hindi dun sa, with all due respect kay Congressman Daza, na sinasabi kung hindi na-challenge ay tumatayo ito. Makikita po natin na tingnan natin yung decision as a whole. The decision as a whole is a decision of the majority of the court. Yung pong dissenting opinion ay isa lamang or party lamang ng isang desisyon na bumubuo nito. Ang dissenting po ay hindi pinagbabawal. Ito po ay ginagalang dahil naniniwala, ito po ay patunay na ang bawat justice ng Supreme Court ay may sariling pag-iisip. Na kung hindi siya sang-ayon sa desisyon ng mayorya, pwede niyang ilatag sa separate opinion ang kanyang dissent. So, there's really nothing wrong with that, and that's not really an admission. Kasi po, hindi mababago kahit pa hindi kumibo ang fact na meron tayong majority decision. Opo, yun lamang po. Salamat po. Thank you. Prosecution briefing. Today, I'm sorry, on Article 7, but we saw some light today with something that we'd always been arguing from the very beginning on the very nature of how and what an impeachment proceeding should be.
the most ardent the person who's been discussing this no other than our Deputy Chief Prosecutor, Congressman Rudy Fariñas of the 1st District of Ilocos Norte. Apo, please. Thank you, Miro. I'm very happy that what happened this afternoon, we could call it providential, na nag-object si Justice Cuevas, wanted to strike out the testimony of the Secretary of Justice, but the Senate President, for the first time, made it categorical that this is not a criminal trial. And that has been our position from day one. Nakita nyo naman, nung tamayo ako doon, na ang usapin lang po dito is just the matter of yung karapatan ng public officer to remain in office. So, di ba, nagkaroon nga ho kami ng palitan ng kuro-kuro noon, na sabi, meron naman penalty, removal from office. Yes, that's only the penalty attached to it. But after that, kasi pagkatapos po nito, ang usapin lang dito, meron ka ba bang karapatan na hawakan yung office na yan o wala? Pag nawala, tanggal na. Susunod na po yung criminal case doon. Kaya now, napakaganda po yung nangyari para sa amin. Siguro, pandagdag na lang doon sa sinabi po ni Congressman Fariñas, we really look at this as a major victory insofar as the declaration of the court today, when finally the court took a specific stand on a matter that we had been raising from the very beginning, that this is not a criminal proceedings. And we have always objected to, and Congressman Fariñas on the floor has always been objecting to the fact that the decisions as they are being rendered in the past, particularly on excluding certain evidence and the manner by which evidence is presented, partakes of a criminal proceeding which we said should not. And no less than the Senate President has said on three matters, this is not a criminal proceeding. Secondly, hearsay is actually admissible in impeachment proceedings, which is what we've always been saying. No less than Congressman Fariñas has in fact been arguing that hearsay evidence is actually admissible except for uncorroborated hearsay evidence, meaning yung talagang walang ibang po pwedeng, siguro if you want. More importantly, Miro, sinabi ni Senate President na hindi proof beyond reasonable doubt ang kailangan dito. So yan very clear na hindi in the nature of a criminal case. So maganda. What happened previously siguro is ito naman yung recovery namin. Nakita rin siguro ni Senate President na may right naman ang people of the Philippines, the House of Representatives, to due process. Ang due process po kasi magkabilan. Hindi lang naman po doon sa pinapanagot ng taong bayan. Yung taong bayan, may karapatan din po sa wastong proseso. Kaya dapat po din naman yung aming mga ebidensya at sana po tuloy-tuloy na pagbibigay sa amin ng karapatan namin para mapresenta yung aming kaso ng mabuti. Ang isa pang magandang lumabas dito sa ating paglilitis ho, yung kahalagahan po ng dissenting opinion ni Justice Sereno po. Ang importansya po noon, meron kasing mga sinite siya na facts na wala po dun sa majority opinion. Na unang-una, iisyong ex parte yung TRO. Ibig po sabihin ng ex parte, hindi binigyan po ng tsansa magpaliwanag ang gobyerno ng kaniyang panig. At pangalawa po, ay merong mga circumstances na pinag-usapan na hindi po natupad and yet pinalabas po ng Korte Suprema through Chief Justice Corona na epektibo na po yung TRO. So, ulitin ko lang, tatlong bagay ang tingin namin importante sa sinabi sa 2 minuto lamang na sinabi ni Senate President. That this is not a criminal proceeding and that based on U.S. jurisprudence, which is what we've always been saying, is that the quantum of evidence is not proof beyond reasonable doubt. In fact, it is just any proof which any of the judges are willing to accept to support a verdict of conviction or acquittal. It's entirely up to the senator to make that decision. There is no quantum of evidence that is actually required or set. And lastly is that hearsay is actually admissible in terms of impeachment cases. And very, very lastly, I see that third point on hearsay is that the prosecution today is left with no choice.
sometimes we have to find derivative ways to prove this case because the Supreme Court has made it very, very difficult. Ang Korte Suprema po ay naglagay po ng isang napakabigat na balakid para po natin makuha ang katotohanan. Unang pagkakataon, ang pag-i-issue ng TRO laban doon sa foreign accounts. Hindi po natin mabuksan po yan. Pangalawa pong balakid, yung February 14 ruling of the Supreme Court, nung sinabi po nila na hindi pwede any of the justices, none of the court personnel can go. They can voluntarily go. Una, hindi namin nire-respeto ang Supreme Court. Walang na-strike out. Sabi ni Senate President, let it remain on the record. Let it stay. And then bahala na yung mga individual senators na tignan, himayin kung alin doon ang kanilang papaniwalaan, alin doon ang kanyang narinig ng sa iba. Total, alam naman ng, maski ikaw, kung yung nagkukwento, marinig mo na hindi naman niya alam, pero Secretary of Justice ito. So, yung testimony niya was allowed to remain on the record. Walang in-strike out. Dun sa dissenting opinion. It was not stricken off the record. Malinaw yun. Sinabi ni, there was a move to strike it out, but it was not stricken out of the records because precisely, let it stand. And let the senators just make the decision. Ano ba ito? Is that hearsay? And sinabi nga niya, even if it's hearsay, it's going to be admissible, but it will now depend on how the senators will appreciate it. Kaya nga sinasabi ni the prosecution panel, if you will allow me to do a Senator Miriam. She was not present during the en banc deliberation. But if I may suggest, why don't you do it another way?